sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya ay ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroong isang sikat na santo na nagsabing, "Pray, hope, and don't worry." Kilala niyo po ba siya? Yung santong nasa harapan natin, yung nasa altar natin, si Padre Pio. Minsan niyang sinabing, "Pray, hope, and don't worry." Narinig natin sa ating ebanghelyo ang kwento ng isang malungkot, nakakadurog puso at nakakadepress na sitwasyon ng isang balo na inililibing o ihinahatid sa kanyang libingan ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Sad, heartbreaking, and depressing situation of a widow. Sad because it is about death. Wala namang masaya kapag pinag-usapan ang kamatayan. Lalo pa, kamatayan ito ng kanyang kaisa-isang anak. Malungkot kasi hindi dapat nanay ang naglilibing sa anak. Alam natin yon. Hindi dapat ganon. Pero nangyayari yon. Kaya dobling lungkot. Dobling lungkot kasi namatayan ka na. Isa pa, pag nanay ka, mahirap tanggapin yon. Pag magulang ka, na ikaw ang mauna, ang anak mo ang mauna kaysa sa iyo. Lalo na para sa isang ina. Hindi ko naman dinidiscredit ang mararamdaman ng ama. Pero nanay yung bida. So, we focus on the feelings of the mother. Isang ina na siya ang nagdala sa kanyang sinapupunan, siyang nagluwal, nagbigay ng buhay, at siya rin ang maghahatid sa huling hantungan. I cannot imagine that. Hindi ko mararamdaman yon kasi isa akong anak. Nanay lang ang makakaramdam nun.
Malungkot dahil bukod sa ito'y tungkol sa kamatayan, ang ina ang maghahatid sa huling hantungan sa kanyang anak. Pangalawa, heartbreaking. Nakakadurog puso dahil siya ay isang balo. Grabe, no? Wala nang natira sa kanya. Namatay na nga ang kanyang kaisa-isang anak. Wala pa siyang asawa. Noong panahon ni Jesus, lalaki lang po ang pwedeng magtrabaho. Kaya, ang pagiging balo, ibig sabihin, hindi lang kawalan ng mahal sa buhay, kundi kawalan ng kabuhayan. Ang pwede sanang pag-asa ay yung anak na lalaki. Kasi nga, lalaki lang pwede magtrabaho. Pero sa pagkakataon ng balo, nawala pa, namatay pa ang kanyang kaisa-isang anak. Paano na? Paano na? Buhay nga siya, pero wala namang kabuhayan. Walang masasandalan. Walang mahal sa buhay. Heartbreaking. And lastly, depressing. Bukod sa pagiging balo, nakaka-depress kasi yung masasandalan mo sana, yung pag-asa mo sana na kaisa-isang anak, nawala pa. Hindi lang kabuhayan ang nawala sa kanya, nawala rin yung kanyang silbi bilang magulang. 'Di ba? Pag magulang ka, ang silbi mo ay paglingkuran ng anak. Pag wala na ang anak, hindi ka na magulang. Kasi wala ka ng anak eh. Wala ka ng asawa, wala ka pang anak. Single ka ulit. Ang purpose ng pagiging magulang ay yung palakihin ng anak. Doon niya hinuhugot yung halaga ng kanyang buhay. Kasi mayroong anak. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang kabuhayan ang nawala sa babae. Nawala rin ang kanyang purpose in life. Sad, heartbreaking, and depressing situation of a widow. Halo-halo ang nararamdaman ng balo. Yung parang hindi mo alam kung ano ang iyong ipagluluksa. Yung namatayan ka ba ng anak? O yung pagkawala ng kabuhayan mo? O baka yung pagkawala ng silbi mo? Sabay-sabay nawala sa iyo. And this is also the reason why Jesus had pity on her. Ito rin yung dahilan kung bakit nahabag si Jesus sa kanya. Talaga naman, nakakaawa ang sitwasyon ng balo. Kaya nga, pinatahan siya ni Jesus at sinabing, "Huwag kang tumangis." Ibig sabihin, may gagawin sa kanya si Jesus. Jesus will do something to console her. And true enough, Jesus commanded the dead young man to rise. Ang tumayo, tumindig. Ganun nga ang nangyari. Naupo, tumayo ang namatay na lalaki at nakapagsalita. My dear brothers and sisters, this is what exactly Padre Pio meant when he said, "Pray, hope, and don't worry." For Padre Pio knows that through prayers, God can hear our cries. Same as the cry of the widow. Yung kahit na yung kanyang kinikimkim sa kanyang puso, kahit na yung kanyang sakit at daing, na hindi niya sinabi ng malakas, rinig na rinig ni Jesus. And so we pray, kung yun nga, hindi ibinulalas
narinig ni Jesus, tayo pa na nagdadasal, tayo pa na humihiling at dumadaing. And so we pray. And as we pray, we hope in God. We put our hope in God. Umasa tayo sa Kanya dahil madali at puno ng awa ang Diyos. Madali siyang maawa. Kung ang balo hindi pa dumadaing, naawa na si Jesus. Wala namang hiniling yung balo. Naawa lang si Jesus. Nakita lang ni Jesus ang kanyang kalagayan. Kung ang balo hindi pa dumadaing, naawa na si Jesus. Tayo pa na puro hinaing. Sa English, grievances. Magkaiba po yung hinaing sa daing. Yung daing, reklamo. Yung daing ka ng daing, yung may taong madaing, di ba nakakainis yun? Yung pag nagdadasal, kaya mag-ingat tayo sa ating dasal, no? Make sure it is our grievance. Hinaing lang naman, hindi daing. Yung daing, reklamo. We complain, Lord, ba't ganito buhay ko? Lord, kakainis, problema na naman. Lord, bakit ganito? Yan yung daing. Nakakainis yan. Kapag puro daing sa buhay. Because problems are part of life. Meron bang walang problema? Kasama na yun eh. But what should we grieve? Sana ganito yung dasal. O sa halip na nagdadasal o na nagdumadaing sa problema, pwedeng sabihin, Lord, tulungan mo ko sa problemang ito. Lord, palakasin mo ako. Tulungan mo kung labanan ng sakit na ito. Lord, tulungan mo kung maalala ang pinag-aralan ko. Bar exam na naman. That should be our prayer. More of our grievance instead of complaints. We put our hope in God. The widow, hindi dumaing. Hindi rin nagpahayag ng hinaing. Pero, dininig ng Diyos. Dininig ni Jesus. And lastly, don't worry. As Padre Pio said, worry is useless. So he recommends, siya rin nagsabi nito, calm. And calm all the time. Di ba uso ngayon salitang kalma? Kalma ka lang. This is what Padre Pio wants. For us not to worry. Ika nga, 99% of what we worry about never happen. Talaga naman, mas malupit pa tayo sa tadhana. Yung iniisip nating hindi maganda, hindi naman nangyayari. At hindi naman talaga nangyari. Don't worry. Sa sitwasyon ng balo, inuna niya kung ano ang dapat gawin. At iyon ang anak niya ay ang ilibing. Saka na ang ibang alalahanin. Kumbaga, take it one at a time. Take it one day at a time. Do first what you can, and the rest, it's up to God. My dear brothers and sisters, when lives suddenly became sad, heartbreaking, and depressing, remember Padre Pio. Remember what he said. Pray, hope, and don't worry. Amen.